just to provide a quick explanation to that, ano po, nung lumabas po yung information regarding sa lifeline rate subsidy, may nakita po kaming post sa social media. That individual was complaining kung bakit tumaas yung kanyang babayaran, no, yung kanyang bill sa Meralco. And then may comment po yung Meralco page doon sa kanyang post at sinasabi, we have a screenshot of that actually, ano, at nakalagay nga doon na no, hindi yun yung umpisa na merong charges sa lifeline sa senior citizen, no? So nagkaroon ng interpretation ang publiko na kaya tumaas yung kanyang bill ay dahil sa subsidy. There was also an earlier statement from the company nga po na sinasabi na dahil sa 4-piece lifeline rate subsidy at dahil sa contribution nga para doon sa senior citizens, kaya nadagdagan yung kanila pong babayaran, no? And if I may quote, no, the response of Meralco to the post of that individual, ang sinasabi dito, to help explain further, ang lifeline discount at senior citizen discount ay mga programa ng gobyerno nagbibigay ng discount sa kuryente para sa low-income households at qualified senior citizens. Bahagi nito ay hinahati sa lahat ng customers sa maliit na halaga sa bill para masuportahan sila. Okay, and then sinabi dito na to know more, you may also visit these pages, Lifeline Discount and Senior Citizens. So, na-highlight po na na-highlight na it's because of the Lifeline Discount and the senior citizens kaya tumaas yung charges sa kanila pong bill. At yun yung gusto nating i-clarify. Because based on the study that was conducted, more than 130,000 lamang po of the more than 3 million 4-piece household beneficiaries ang nakaka-avail ng lifeline discount. At hindi po lahat niyan ay 100% ang discount. Take note na under that lifeline rate subsidy, yung lamang po mga 4-piece beneficiaries whose consumption level ay na hindi hihigit ng 50 kilowatt per hour ang 100%. Para doon sa mga ang consumptions nila ay below 70, I think 30% discount. And kung below 100, hindi hihigit sa 100 kilowatt per hour ang kanilang consumption, 20% ang kanila pong discount. So hindi po lahat ng more than 130,000 4-piece beneficiaries na yon ay hindi po nagbabayad ng kanila pong kuryente. They get discounts, no? Depende doon sa kanila pong consumption kada buwan. So yun yung gusto nating i-clarify on that. Okay, pero despite the fact, talagang sila pa rin po yung nagbe-benefit doon sa dagdag na binabayad, inilalagay po sa bill ng mga taxpayers. Tama po ba? Kaya 20% po yan or 30% o 100% na discount? Yes. Pero kung titingnan po natin yung ating Meralco bill, magkano lamang po yung pong na-charge for lifeline. In fact, I checked on my bill, no, when that issue first came out. It's 0.24 centavos. Yun lang yung contribution ko. Kasi nakita natin na maliit nga lang yung halaga. So, it shouldn't be highlighted as the main cause for which tumaas, no, yung nga pong electricity charges ng isang electric consumer. Opo, kung titingnan po natin, maliit lang na bagay, ano po. Pero bakit hindi na lang po sinolder ng DSWD since namimigay din naman po tayo ng mga ayuda na worth 500,000 pesos. Meron tayong mga iba't ibang programa para naman natulungan din po ng gobyerno natin yung mga nasa middle class na sila yung talaga namang nagbabayad, nag-overtime para lamang madagdagan yung kanilang kita.
Tapos pagdating ng bill, meron pang karagdagang bawas. Kahit sabihin po natin 50 centimos lang yan or 4 na piso, pag tuloy-tuloy pinagsama-sama po yun, meron pa rin pong nadagdag dun sa kanilang napakalaki ng existing na bill. Yes. Actually, I'd like to begin by saying the DSWD is actually thankful to all middle class sectors, no, yung mga taxpayers natin, because their taxes immensely contribute to the implementation of various programs such as the Pantawid Pamilya Pilipino Program. Second, sabi nga natin na itong programa na mumuhunan sa edukasyon at kalusugan ng ating pong mga children beneficiaries. And yung mga tinatanggap po na conditional cash grants ng ating mga beneficiaries ay gusto po sana natin mag-focus doon sa kanila pong pangangailangan para sa edukasyon at kalusugan. Kaya nga po sinuportahan natin yung batas na lifeline rate subsidy para makapag-focus nga po yung ating mga beneficiaries doon sa education and health requirements. At kung somehow matanggal po yung karagdagang pasan, no, doon sa ibang pang mga gastusin kagaya nga po sa kanilang electric consumption. In fact, we wanted to say that because of this program, we were able to produce more than 81,000 board passers, and and marami na rin pong mga bata ang nakapagtapos ng kanilang pag-aaral. So, yun, this program was really able to meet its objective of breaking the intergenerational cycle of poverty by investing in the education and health of these children beneficiaries. So, again, I just wanted to stress on that point that we're very grateful because we were able to help these children finish school, and now they are also part of our workforce. Sila din po mismo nagbabayad na ng kanilang mga taxes. So, that's something I really wanted to point out. Now, doon nga po sa lifeline rate subsidy, well, nasabi na rin po ni Secretary Rex Gatchalian that we support any efforts to amend the law so that we could identify kung sino ang pwedeng pumasan na dyan sa lifeline rate subsidy, especially that maliit nga lamang po yung amount. In fact, when we attended the Senate hearing on the Protect Committee, napag-usapan po yan na po pwede kasing i-shoulder na, no, or pasanin na ng either the private sector o yung kumpanya as part of their customer CSR, customer responsibility, or it could also be the government. No, but we leave it to our legislators to work on that, to deliberate on that concern. Kami naman po sa DSWD as an implementing agency, we will just make sure that any laws passed will be effectively and efficiently implemented.